Okay, so purihin ng Panginoon. So tayo po ay nasa patuloy po ng pag-aaral natin, nasa part 2 na po tayo sa sa isa sa mga mahalagang attributes ng Panginoon na tinatawag na communicable. Ibig sabihin, ito ay katangian ng Diyos, pero ito ay sinishare niya sa kanyang creature. At si God, bilang isang Diyos na banal, nais niya na ang kanyang mga anak ay lumakad din sa kabanalan. Okay. Ito po ay review lang ano, ng ating previous lesson. Sabi nga sa may 1 Peter chapter 1 verses 14 to 16, as obedient children, do not be conformed to the former lusts which were yours in your ignorance. But like the Holy One who called you, be holy yourselves also in all your behavior, because it is written, you shall be holy, for I am holy. Tatandaan po natin ano, ang ating Diyos, nire-require niya ang kanyang bayan na lumakad sa kabanalan. Kasi yung kanyang presence ay nagdedwell sa ating kalagitnaan. So, kaya nga, dapat po nating maintindihan yon mga kapatid. Ang Diyos na tumawag sa atin, hindi po siya remote. Siya po ay very near sa atin kasi nananahan siya sa ating kalagitnaan. At yamang siya ay nananahan sa ating kalagitnaan, kaya tayo ay dapat mag-behave no, sa kanyang presensya. Nasa kalagitnaan natin siya. So ayaw ng Diyos na masalaula o ma-profane ano yung kanyang kampo. Parang yung ang idea ng Old Testament ano, nakakamp yung mga ang Israelita. Ayaw ng Diyos na ano na marurumihan ang kanyang camp. Kasi nga yung kanyang presensya ay nasa kanilang kalagitnaan. So, kaya nga tayo ano ay it is imperative for the people of God na tayo sa lahat ng ating mga behavior, sa lahat ng ating mga gawi ay sa ating lahat ng kinikilos ay dapat ino-observe natin yung kabanalan ng Panginoon. Kasi ang sabi ng Hebrews chapter 12, without holiness no one will see the Lord. Excuse me lang po. Kagaling ko lang po kasi sa trangkaso, may sipon ubo ko. Ngayon ubo na lang, wala na yung sipon, pero makati yung aking lalamunan. Okay, so tatandaan po natin, ang Panginoon, kinamumuhian niya ang evil. Kaya nga tayo tinawag ng Panginoon. Sineparate niya tayo para sa Kanya. At yun po yung ibig sabihin ng holiness. Set apart, separated, dedicated, consecrated, and sanctified. So sa araw na to, mas pagtutuunan natin yung salitang sanctification na isa sa mga importanteng idea ng tinatawag na holiness. Sabi nga dito sa may ano no, sa may teksto natin, nevertheless, the firm foundation of God stands having this seal. The Lord knows those who are his, and everyone who names the name of the Lord is to abstain from wickedness. Talagang ano po yan, yan po yung dapat na maging norm sa kampo ng Panginoon. Sa ating mga churches, kung saan man tayo nabibilang, ano, dapat ino-observe yan. Kaya nga, ano, alam mo, minsan, ano sa pagpili ng mga workers, sa pagpili ng mga manggagawa sa church, even yung ano yung sa mga pagtuturo sa music team, hindi po talent ang una-unahin yung hahanapin. Maraming talented na kabataan. Pero ang tanong doon, sila ba ay
may idea ba sila ng kabanalan ng Diyos? Kasi yun ang unang-unang dapat na maging aware ang lahat eh. Ang Diyos na paglilingkuran natin ay Diyos na banal. Hindi po siya yung kung sino-sino lang dito na presidente o mga leader lang dito sa mundo. Siya po ay Diyos na banal. Yun po yung ating paglilingkuran. Kahit po Sunday school, ano lang yan, pagtuturo sa mga elders, sa mga deacons na i-appoint natin, lalo na yung pastor no na itatalaga sa church. Dapat iyan ay alam niya yung idea ng tinatawag na set apart or dedicated na siya para sa Panginoon, para hindi kung ano-ano yung mga ginagawa niya. 'Di ba? Nakakonsentrate siya doon sa gawain ng Panginoon. Alam niya kasi kinonsecrate siya, pinag-pray siya for that very purpose. Kaya nga importante sa lahat ng mga anak ng Diyos ay yung alam mo tong mga bagay na to, yung tinatawag na kabanalan, kasi hindi ka gagamitin ng Diyos pag ikaw ay marumi. Dati yung buhay natin ay instrument tayo ng lawlessness eh. Yun yung sabi ng Bible eh. Instrument tayo ng unrighteousness. Noon yun. Pero ngayon nilinisan na tayo ng Panginoon eh. Kaya nga merong cleansing eh. Tapos sinet apart tayo, sinanctify tayo ng Panginoon. At tayo ngayon, ang buhay natin ngayon dapat dedicated na siya solely para na sa purpose ng Panginoon. Gagamitin tayo ng Diyos eh. Tatandaan nyo, ang Diyos hindi siya gagamit ng madumi. Hindi niya gagamitin yan. Di ba? So ngayon, ah for example, ikaw ba gagamit ka ng tabo para pangligo na yung tabo na yung ginagamit nyo na pangsandok ng putik sa kanal o pangsandok doon sa may pagkaning baboy? Tapos gagamitin mo yun, tapos gagamitin mo sa sarili mo? Hindi. Di ba? So, ganun din ang Panginoon. Hindi ka gagamitin ng Panginoon hanggat ikaw ay hindi mo alam na i-separate ang iyong sarili sa wickedness o sa tinatawag na mga unrighteous na mga gawa ng tao. Kaya nga dito pinakita niya sa may ni Apostle Paul sa may 2 Timothy chapter 2. Now in a large house there are not only gold and silver vessels, no? Sa isang malaking bahay maraming kasangkapan. May gold, may silver, at meron ding mga wooden at saka yung mga earthenware no na gawa sa yung tisa. At sabi rito, some to honor and some to dishonor. At ang sabi ni Apostle Paul, therefore, if anyone cleanses himself from these things, no, sa ano yung these things na yon? Sa wickedness ng mundong ito, sa pollution ng mundong ito. Kasi ang kasalanan, mga kapatid, you have to consider it as pollution. At ayaw ng Diyos na tayo ay makokontaminate o mapopollute. Napakadalisay natin sa mata ng Panginoon at ayaw niya tayo mababahira ng anumang mga mancha ng kasalanan. So He will, pag alam natin no, na lumayo sa mga bagay na mga nagdudulot ng karumihan sa atin, saka lang tayo gagamitin ng Diyos as a vessel for honor, for honorable use, sanctified, useful to the master, prepared for every good work. Okay? So, naalala nyo doon sa may temple noon, di ba? Madalas yung makita yung mga kasi dito sa may temple kasi lahat ng bagay lahat ng bagay ay consecrated and sanctified. Ibig sabihin nakaseparate yan for the holy purpose lang ng Panginoon. Hindi mo yan po pwedeng gamitin sa personal yung use sa may bahay ninyo. 'Di ba? Naalala niyo yung huling-huling king ng Babylonian Empire, yung bumagsak? Kasi nga sinalaulan niya yung mga holy vessels na nasamsam nila noon. Ginamit nila sa party-party nila.
So nagalit ang Panginoon. Nagsulat si God doon sa may wall. Mene, mene, tekel, urpasin. Ibig sabihin, bilang na ang mga araw mo at sa gabing ito, mag-e-end na yung kanyang paghahari. So, ganun mahirap yung na-desecrate natin yung mga bagay na banal. Sa may temple noon, maririnig mo yung mga salitang yan, holy place, most holy place, holy vessels, holy fire, holy garments, holy incense, holy oil, holy people, pati yung karne, holy. Lahat ng ginagamit dyan, lahat ng inaano dyan sa may temple ay lahat ng iyon ay banal. Kaya nga sabi nga sa Leviticus 27 verse 28, nevertheless, anything which a man sets apart to the Lord out of all that he has, a man or animal or of the fields of his own property shall not be sold or redeemed. Hindi po pwedeng i-redeem yon kasi isinet apart yon para sa Panginoon. Kunyari yung field, no? Nagvow ka na ito para sa Panginoon, magiging banal yon. Hindi po pwedeng ibenta yon, hindi mo po pwedeng ma-redeem yon kasi dedicated na yun sa Panginoon. Lalo na yung mga bagay na dedicated for destruction, no? Anything devoted to destruction is most holy to the Lord. Ibig sabihin, susunugin yon para sa offering. Okay, so lahat ng iyan ay sanctified and become holy dahil iyon ay na-set apart sa Panginoon. Kaya nga sa atin mga kapatid, kung napapansin ninyo yung doon sa may 1 Peter chapter 2, sinabi ni Apostle Peter, tayo daw ay isang banal, at chosen is napili. We are elected, selected by God, a holy, a chosen race. Namumukod tangi tayo sa lahat ng mga bansa. Tayo ay ginawa niyang royal priesthood. So maalala mo yung mga ginagamit ng Diyos na mga servants do sa temple, mga priesthood sila, pero sila ay banal, And then a holy nation, a people for God's own possession. So we have to see ourselves as unique people of God. Dedicated tayo, nakaseparate tayo for holy use. Kasi tayo, meron tayong gagampanan sa mundong ito. Ipoproclaim natin, sabi rito, so that you may proclaim the excellencies of Him who has called you out of darkness into His marvelous light. Yan ang trabaho natin. Yan yung gagampanan natin. Magpo-proclaim tayo, ipoproclaim mo si God. Ngayon, sa proclamation ng gospel ng Panginoon, ayaw ng Diyos yung hindi banal. Sa pagpipreach ng gospel, dapat ang preacher banal siya. Dapat ang lahat ng ginagamit ng Panginoon must be aware sa kabanalan ng Diyos. Kasi ang Diyos, yung presensya ng Diyos ay sumasa atin. Kaya nga ikinumpara ni Peter yung dating kalalagayan at saka yung bagong kalalagayan, sabi niya, for you once were not a people. Hindi kayo kabilang dati, but now you belong to the people of God. Dati hindi tayo tumatanggap ng mercy, but now we have received mercy. Kinahabagan tayo ng Diyos. Kaya nga, sabi niya sa may verse 11, I urge you as aliens and strangers to abstain from fleshly lusts which wage war against the soul. So hindi na ito sa atin mga kapatid, basic yan yung paglayo sa kasalanan o yung pamumuhay ng may kalinisan. Kaya nga, hindi niyo napapansin sa atin wala na nagmumura. At hindi lang pagmumura ang problema ng dila. Yung mga kalaswaan, yung pang-aalimura ng kapwa at marami pang problema yung dila. So, nililinis natin yung ating mga sarili kasi iyon yung nais ng Panginoon. At tatandaan po natin pag si God ay nag-require ng sa atin, hindi nangangahulugan na iyon ay sariling effort lang natin. Tatandaan po natin 'yan. Laging ganon laging ganon ang format ng Bible. Pag sinabi ng Diyos na
Be perfect as your heavenly Father is perfect. Tatandaan mo kapatid, hindi ikaw mag-isa yon. Ang Holy Spirit ay nagtatrabaho sa ating buhay. At siya yung nagpe-perfect sa atin, no? So hindi lang ito human effort. So ganun din nung ni-require ni God na tayo ay maging banal, hindi lang po tayo 'yan. Yung Holy Spirit ay nagtatrabaho sa atin para tayo matutunan din nating i-separate yung sarili natin para sa Panginoon. Okay. So sabi rito, mamuhay tayo ng parang strangers tayo sa mundong ito. Kasi mga kapatid, tatandaan ninyo, kaya isa sa mga reason kung bakit tayo sineparate na ng Diyos para na sa Kanya, kasi ang mundong ito is decaying. Nabubulok na yung mundong ito eh. Malala na yung sakit ng sanlibutan. Talagang alam mo yung parang gangrene, parang cancer na wala ng lunas. Yun yung kalagayan ng mundong ito. At doon tayo hinango ng Panginoon. Pinagaling niya tayo. Ngayon, meron na tayong direksyon eh. Papunta na tayo doon sa greater glory na inihanda ng Diyos para sa atin. So dapat nandoon sa mind natin yon. Kasi kung wala tayong goal, mga kapatid, sa pamumuhay sa kabanalan, pag hindi mo nakikita, kung wala kang vision, magiging parang napakahirap sa iyo na lumakad sa kabanalan. Pero kung naiintindihan mo na unang-una sa lahat, kaya tayo sineparate ng Diyos kasi nabubulok na ang mundong ito. Decaying. This world is dying, mga kapatid. Iyan ang totoong kalagayan ng mundong ito. At tayo, niligtas tayo ng Panginoon kasi dadalhin tayo ng Panginoon sa kaluwalhatian. Kaya yung Holy Spirit ay binigay, ang trabaho ng Holy Spirit is to prepare us for glory. Kaya hindi dapat maging mahirap sa atin yung paglakad sa kabanalan. Kasi ito na talaga yung buhay. As long as na ikaw ay binibilang mo yung sarili na anak ng Diyos, ay kinakailangang uh, lumakad ka. Pag minimension mo ang pangalan ng Diyos na siya ang Diyos mo, ay alalahanin mo banal yung Diyos na yon. At inuutusan niya tayo na lumayo tayo sa lahat ng kasamaan ng sanlibutan ito. Kasi tayo ay inihahanda na. Kaya nga ang tawag doon sa paghahanda ng Holy Spirit sa atin para sa glory ay sanctification. Okay, na siyang pag-aaralan natin ngayong gabi. So that, in the thing which they slander you as evildoers, they may, because of your good deeds, as they have observed them, glorify God in the day of visitation. Okay. So ngayon, sabi nga po rito, no? Sabi nga sa may 2 Thessalonians chapter 2 verse 12, but we should always give thanks to God for you, brethren, beloved by the Lord, because God has chosen you from the beginning for salvation through sanctification by the Holy Spirit and faith in the truth. Kaya nga mga kapatid, huwag kayong malilito sa mga tenses na ginagamit ng Bible. Ang salita kasing sanctification, ano yan si God, meron siyang inumpisahan, meron siyang pagpapatuloy, at meron siyang kaganapan. So meron siyang past, at merong present, at merong future. Yan po yung idea ng sanctification. Nung tayo ay tinawag ng Diyos, sinanctify niya na tayo. Pero, ang Holy Spirit kaya siya nananahan sa atin, ay patuloy niya tayong sinasanctify. Ang ibig sabihin ng sinasanctify, kino-conform niya tayo na maging kalarawan natin si Jesus. Okay? Inia-align ng Diyos yung ating pagkatao, yung ating puso, yung ating isip, pati yung ating mga gawa, doon na sa may kalooban na ng Diyos. At nang sa ganon, sa culmination, sa consummation of all things,
ay matatanggap na natin yung kaganapan ng lahat ng bagay, yung fullness ng tinatawag na salvation o sanctification. Okay? Kaya nga ito tatandaan po natin, no? Past, present, and future. Huwag kayong malilito diyan. Lahat ng iyan ay ginamit ng Diyos. Sanctified, past tense, being sanctified, present, and will be sanctified, 'di ba? Future. So, tatlo po 'yan, no? Iyan yung kabuuan. Kaya nga ang kingdom of God is a present reality as well as a future realization. So, ganun din ang new creation. Ang new creation ay nag-start na sa atin. It is a present reality. Pero, yan po ay nagpapatuloy hanggang sa culmination. Yun na yung fullness ng lahat ng bagay. Yung fullness ng new creation. So, what is sanctification? Bakit mahalaga yung sanctification sa atin ayon sa purpose ng Panginoon? So, uulitin ko ang ibig sabihin po ng sanctification ay tayo ay papabanalin nino ng Diyos mismo sa pamamagitan ng banal na espiritu. Hindi mo 'to po puwedeng iwasan, kapatid, kasi ito ay requirement ng Diyos sa lahat ng members ng kanyang covenant. Even in the old order, no, sa old covenant, yung holiness is talagang required, lalo na sa atin ngayon kasi nasa completion na tayo, dumating na si Jesus Christ. So, mahalagang-mahalaga sa atin. So, bakit mahalaga yung sanctification? Kasi ganito, intindihin natin, mga kapatid. Ang believer kasi, tayo na hinango ng Panginoon, ng mga niligtas ng Panginoon, unang-una tayo ay naligtas sa tinatawag na moral guilt. Kasi nagkasala tayo kay God, guilty tayo sa harapan niya. So, ang Panginoon, niligtas niya tayo from the wrath of God. So, sinettle niya once and for all lahat ng guilt natin, no, sa ating mga puso. At pagkatapos niyan na ikaw ay maligtas ka, no, sa puot ng Panginoon, maligtas ka, mahango ka sa iyong guilt, ang susunod naman na gagawin ng Panginoon ay yung maligtas naman tayo sa moral pollution. Kasi diyan tayo dating namumuhay. Sanay tayo dati sa isang buhay na polluted ng kasalanan. Para tayong noon na lumalangoy sa putik ng kasalanan, sa kumunoy ng kasalanan, at nag-e-enjoy pa tayo. Ganyan tayo dati noon eh. Pero ngayon, mga kapatid, inaalis na tayo ng Diyos sa ganyang pollution. Kaya nga, yung salita sa kabanalan, isa sa mga process niyan ay yung tinatawag na cleansing. Lilinisin ka ng Panginoon bago ka maging banal. Yan ang mga trabaho na ginagawa ng Holy Spirit sa atin. Okay. So Christianity is not merely a matter of believing certain things and anticipating eternal comfort. It does not start and end with forgiveness of our sins because we have come to Christ as Savior. So, ibig sabihin, hindi porke na ikaw napatawad ka na sa iyong kasalanan, porke alam mo na yung katotohanan na ikaw ay kabilang na sa mga hinirang ng Panginoon, ay okay na, hindi. Actually, that is only the beginning. Mag-start na. Diyan na mag-i-start ang trabaho ng banal na Espiritu sa ating buhay. Aayusin niya na yung buhay natin, tatanggalin niya na yung mga mali, lilinisin niya. Alam niyo yung parang yung ang ginawa ni Christ doon sa may temple nung pumasok siya, pinagbabalibag niya yung mga table doon, and then nilinis niya yung temple ng Panginoon. Gano'n din ang gagawin ng Panginoon sa atin. Lilinisin din tayo ng Panginoon at tatanggalin niya yung mga hindi hindi tumpak para sa atin bilang mga anak ng Panginoon. Okay? So tuturuan niya tayo na hanggang sa tayo ay mahubog sa larawan ng ating Panginoon. Yan po yung tinatawag na conforming into the image of Christ
hanggang sa mag-grow tayo sa fullness ni Christ. At yung itong mga trabahong ito ay nag-start ito nung tayo ay na born again o yung tinatawag nating spiritual rebirth. Okay? Doon nag-start yan, pero hindi doon nag-end yan. Tuloy-tuloy yan. Kaya nga, sinabi ni Apostle Paul din sa Thessalonians, "For this is the will of God, your sanctification." Kaya minsan kung magtatanong ka, ano ba ang kalooban ng Diyos sa akin? O yan, sinagot yan mismo ni Apostle Paul. Anong kalooban ng Diyos? Magpakabanal ka. Nais ng Diyos yung ang pinaka-primary goal ng Diyos sa buhay mo ay ikaw ay maging banal. Kaya sumabay ka dyan, kapatid. Huwag mo yang lalabanan sa buhay mo. Kasi iyan ang magdadala sa iyo, no, sa kaluwalhatian. And that is that you abstain from sexual immorality. Kaya nga, mga kapatid, ang katawan natin sa Panginoon yan eh. Pinabanal ng Diyos ang ating katawan. So wala nang puwang yung sexual immorality sa atin, mga kapatid. Alam mo, minsan nalulungkot ako minsan, may mga grupo ng pastor. Ang dami ko nang na-meet na ibang mga pastors. Minsan sa mga break time, nagkukumpulan silang, tatawanan sila. Minsan may mga green joke sila eh. Sa mga pastor ito may mga green joke sila. Dapat wala nang gano'n sa atin eh. Dapat malinis na ang dila natin. Marami, hindi ko sinasabing masamang mag-joke, pero ang dami namang joke na malilinis eh. Bakit yung mga something sexual pa? So hindi na siya appropriate sa atin, mga kapatid eh. Dapat wala na sa atin yung nanonood ng mga X-rated, hindi na tayo nag-enjoy diyan. Ang ini-enjoy na natin ngayon, ang presensya na ng Diyos sa buhay natin. So nire-ready din natin yung sarili natin sa pananahan ng Diyos sa ating kalagitnaan. Tapos pagdating ng service, iiyak-iyak tayo, kakantahin natin yung "Come Holy Spirit, I need you. Oh Lord, your presence mag-ano ka sa amin." Samantalang ang linaw-linaw ng scriptures, ang presence ng Diyos ay nananahan na sa atin. Hindi siya malayo. Nasa sa atin siya. Ang gagawin lang natin, mga kapatid, you don't need to invite God. Yung presence ng Diyos sa buhay mo, nasa atin siya. Ang nire-require lang ni God sa atin, mamuhay ka, separate mo ang sarili mo sa kasamaan. Abstain from sexual immorality. Kasi ang katawan natin ay templo ng Diyos. At huwag nating gagamitin yung every member ng ating katawan para sa sexual immorality. Hindi mo po pwede ibigay ang katawan na ito para sa sexual immorality. Even yung dila mo, yung mata mo, yung tainga mo, yung mga members ng body mo. Lahat ng ito ay para na sa Panginoon. Binili ito ng Panginoon, pagmamay-ari na ito ng Panginoon, property ito ng Panginoon, at dapat ito ay maging banal ayon sa kagustuhan ng Panginoon na nagmamay-ari sa atin. For each of you, know how to possess his own vessel in sanctification and honor. So, ano pong sinasabi? Dapat alamin natin. Alamin natin na sa bawat gawa natin, sa bawat kilos natin, ay you always consider yung kabanalan. Dapat itong katawan na to, every member of our body ay magamit as a vessel of sanctification and honor. Dapat nakapagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Not in lustful passion, like the Gentiles who do not know God. Huwag tayong tumulad sa mga hentil, sa mga pagano na walang Diyos. Sa kanila, okay lang yun eh. Yung mga puro kalaswaan, okay lang sa kanila yung mga, yung mga ginagawa ng mga lalaki ngayon, no? Tinatawag nilang for the boys. Hindi po yan naangkop sa mga lingkod ng Panginoon. Amen? And that no man transgress and defraud his brother,
in the matter because the Lord is the avenger in all these things. Just as we also told you before and solemnly warned you, God has not called us for the purpose of impurity, but in sanctification. So wag na tayong maglalast, no? Para sa masiyahan na tayo sa mga asawa natin. Sabi rito, wag mong ide-defraud ang brother mo kay Christ. Wag ibig sabihin, wag mong ano, wag mo nang ano, wag mo nang pagnasain, no, yung asawa ng kapatid mo sa Panginoon. Dapat maging pure tayo lalo na 'pag nasa loob tayo ng church. 'Pag nakipagkamay tayo sa brothers and sisters, dapat malinis ang lahat. Walang bahid ng anumang mga kalaswaan sa puso natin. Maging pure. Matutunan nating linisin pati isip natin. Kasi si Satan, trabaho niya talagang manukso. Trabaho talaga ni Satan na i-defile ka, pero ikaw, dapat alam mo na i-conquer ang iyong sarili, ang iyong isip, ang mga members ng iyong katawan. Dapat ito ay para na sa glory ng Diyos. At iyon yung talagang purpose kung bakit tayo tinubos ng Panginoon. Dapat matutunan natin yan. Yung dila mo, para na yan sa Panginoon. Yung mata mo, yung isip mo, yung puso mo, para na lahat yan sa Panginoon. Kasi banal na tayo eh. Kasi hindi tayo tinawag para sa impurity. Hindi na tayo tinawag para sa mga marurumi. Tinawag na tayo ng Panginoon para sa kanyang purpose na sanctification and honor. Amen? Ano po ang mas gusto ninyo sa buhay ninyo? Yung ang Diyos manahan sa'yo o ang Diyos iwan ka dahil ayaw mong lumayo sa kasamaan? Patuloy mong ini-embrace ang kasamaan na yung mga bagay na kinapupuotan ng Panginoon. Kasi tatandaan po natin ang kasalanan, no, yung mga ginagawa ng mga tao. Dapat po na ninyong maintindihan na ito ay abominable in the sight of God. Detestable. Unawain niyo po yan. Kasuklam-suklam sa mata ng Panginoon. Karimari-marim. Yan po yung mga salita na ano. Ibig sabihin, si God, grabe ang pagkamuhi niya sa mga ginagawa ng tao, lalo na sa kahalayan. Kaya yung part na to mga kapatid, ay talagang binibigyan ito ng emphasis sa may Bible kasi marami, no? Lalo na sa mga lalaki, weakness nila ang babae. Kasi sinanay tayo ng mundo na ganun mag-isip. Pero ngayon hindi na ganon. Kasi nung tinawag tayo ng Diyos na magpakabanal, ay kalakip doon yung grace niya na para tayo ay makapamuhay ng may kabanalan. Ang ibig kong sabihin, tumanggap tayo ng tinatawag na divine enablement. Meron tayong divine strength na labanan, puksain sa ating puso. Pumapasok pa lang sa puso natin yung kalaswaan. Nire-repel na dapat yan. So tuturuan din tayo ng Diyos paano tayo makipaglaban sa kasalanan. Lalo na sa larangang ito ng sexual immorality. Kasi ayaw na ayaw ng Diyos yan. Okay? Tatandaan ninyo, tinawag tayo ng Diyos for the purpose of sanctification, not for impurity. Tatandaan po natin yan. Naalala niyo yung unang verse natin kanina? Without holiness, no one can see God. Kaya nga mamili tayo mga kapatid, ano ba talagang gusto nating mangyari? Gusto mo ba talagang ma-conform ka sa image ng Panginoong Hesus? O gusto mong manatili ka dyan sa dati mong ginagawa sa kadiliman? Ano ba talagang gusto mong mangyari sa buhay mo? Di ba? Ngayon, kung ang pipiliin mo ang Panginoon, nais ko sa Panginoon, nais kong mahubog din, be aware of God's holiness. God is holy. Sa paglilingkod mo, dapat banal ka.
Separate mo yung sarili mo. Okay? Kaya nga doon sa Old Testament, alam niyo mga kapatid, naalala niyo nung sila ay haharap for the first time kay God doon sa may Mount Sinai nung ibibigay yung Ten Commandments. A day before, inutos na ng Diyos sa pamamagitan ni Moses na maligo kayo, magbihis kayo, laban nyo ang kasuotan nyo, at isa pa sa mga binili ng Panginoon, in preparation sa pagharap sa Diyos, ay yung wag munang magtalik yung mag-asawa. Isipin niyo pati iyon inuutos ng Panginoon para lang mai-prepare mo yung sarili mo sa pagharap sa isang banal na Diyos. Yun ay yung pangyayaring iyon ay idea na binibigay ng Diyos paano rin tayo magpakabanal. So pati noon literal na pati kasuotan nila lalabahan. Maliligo talaga sila. So ganun sila haharap sa Panginoon ng malinis sila. Physical yun na pinag-uusapan. O sa mag-asawa, yung wag muna sila magtatalik. So ganun din tayo paghaharap tayo sa Panginoon. Dapat alam natin, we are aware of the holiness of God. We are serving, we are worshiping a holy God. Okay. So ngayon, sabi nga kanina, sa Romans chapter 8 verse 29. For those whom he foreknew, he also predestined to become conformed to the image of his Son, so that he would be the firstborn among many brethren. And this whom he predestined, he also called. And this whom he called, he also justified. And this whom he justified, he also glorified. So nakita niyo yung mga stages na gagawin ng Holy Spirit. So tapos na tayo sa justification, papunta na tayo doon sa may sanctification, pero ang dulo niyan ay glorification. So yan po yung mga stages ng pagliligtas na ginagawa ng Diyos sa atin. Okay. Kaya nga, mga kapatid, ang unang-unang separation, na paano tayo sinasanctify ng Panginoon, ang unang-unang separation na ginagawa ng Holy Spirit ay yung separation sa loob mismo natin. Yung lumang Adan, yung lumang tayo, yung luma nating pagkatao na profaned, ito ay makasalanan yung ating lumang pagkatao. Kaya nga, ang tawag diyan ni Apostle Paul, man. The old man inside of us, or the old Adam in us. Yung minana nating kasalanan kay Adan. So, unang-una, i-separate natin na yung sarili natin doon sa lumang pagkatao natin. Kaya nga ang sabi ni Adan, hubarin ninyo ang inyong lumang pagkatao at suotin na ninyo yung bagong katauhan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Suotin natin ang Panginoong Yesus, parang kasuotan, the new man. So, inner separation muna from our old nature to our new nature. Okay? So, yan yung unang-unang separation na mangyayari sa atin. Pangalawa, ito na yung outer separation. I-separate mo na yung sarili mo sa mga influences ng mundong ito. Sa mga masasamang influences. Sa kanilang mga gawi, pati sa kanilang mga kinakain. Hindi lahat ng kinakain ng sa may Bible kasama ang pagkain sa kabanalan eh. Pati fashion kasama ang kabanalan. So ikaw ba naman pag ikaw, kunyari ako, pastor ako, naglilingkod daw sa Panginoon tapos magpagupit ako ng mohawk. Alam niyo naman 'yun, 'di ba? So hindi siya hindi bagay kasi nga pastor ako eh. 'Di ba? Hindi siya tugma. Ganon din pag ang mga kababaihan papasok kayo sa church, mag-dress naman kayo ng proper. Wag naman yung kita na kaluluwa nyo, 'di ba? Maging modest ang mga babae sa kanilang pananamit, lalo na pag nasa loob ng church. Wag naman yung mga plunging, yung very seductive. Ang mundo ganyan pero tayo alam natin 'yan. Kasama sa kabanalan pati fashion.
Sa Old Testament nga, pinakita doon kung ano yung degree ng holiness eh. Pati yung sa pag-aasawa. Ayaw ng Diyos na yung kunyari saserdote, mag-aasawa siya ng prostitute, ayaw ng Diyos yun. Hindi ka fit for work, hindi ka fit for service sa temple noon. Pag ikaw kumuha ka kung sinong asawang pinili mo, kinakailangan yung ayon sa kagustuhan ng Panginoon. So ganun yung scope ng holiness. Hindi lamang ito moral, pati yung sa lahat ng ating mga ginagalawan, pananamit, fashion, lahat ng iyan ay affected ng kabanalan. So separation, tatandaan po natin, it starts from the inside out, not the reverse. So sa loob nag-i-start yung separation, papuntang labas, hindi the other way around. Okay? So, ano ngayon ang role ng law sa sanctification? Ang role ng law sa sanctification, ito ang magiging basis natin para tayo makapamuhay ng may kabanalan. Kasi iyan ang Bible, ibinigay ng Panginoon para tayo ay magkaroon ng gabay. Diyan mo malalaman kung ano ang tama at mali sa harapan ng Diyos. Diyan mo malalaman kung ano yung malinis at marumi sa harapan ng Diyos. So, kailangan mo ang law. Ang law ay hindi siya yung basis ng salvation. Ang law ay ibinigay ng Panginoon as a, our guidelines para sa isang banal na pamumuhay for sanctification. Okay? So, tatandaan po natin yan. And one aspect of ethics is the question of the law, sabi nga ng isang writer. Obedience to God's law is not the way a person gains justification in the eyes of God. Ang salvation, mga kapatid, ay always by the grace of God. It is a gift of God. Salvation is not meritorious works, but rather by grace through faith. Yun po lagi ang formula ng salvation. By grace through faith. The law serves as a pattern of holy living for sanctification. The law is not the dynamic power which enables obedience on the part of God's people. Rather, the Holy Spirit gives us a new life and strength to keep God's command. So, ito yung law at yung Holy Spirit ay binigay din para tulungan tayo sa kahinaan natin na masunod natin yung law. Kasi nga, yung law necessity siya para sa sanctification. Eh mahina yung laman ng tao. So ibinigay yung Holy Spirit para palakasin tayo na magkaroon tayo, makalakad tayo sa batas ng Panginoon. Kaya nga, ah, sinulat yan sa may Ezekiel, ano? Kaya nga dito sa New Covenant na ginawa ng Panginoon sa atin, tatandaan ninyo doon mga kapatid, kasama doon ng pagbibigay ng bagong puso at bagong espiritu sa atin. Kitang-kita nyo doon yung trabaho ng Holy Spirit. Yung puso natin, doon mismo sinulat yung utos ng Panginoon. Yung kautusan, hindi na siya sa scroll, hindi na siya sa bato isinulat, sa puso na mismo natin. Kaya basic yan sa lahat ng mga anak ng Diyos na yung mataas ang regard mo sa law ng Panginoon. I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and you will be careful to observe my ordinances. Inulit yan ng writer ng Hebrews sa may chapter 8 verse 10. I will put my laws into their minds, and I will write them on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. That is the term of the covenant. So lagi yung tatandaan ninyo mga kapatid, nung tayo ay ibinilang sa covenant ng Panginoon, ano-ano yung mga nangyari? Binigyan tayo ng Diyos ng bagong puso at bagong espiritu. Anong uri ng puso? Isang uri ng puso na mamahalin mo si God at katatakutan mo siya.
at kikilalanin mo siya. Yun po yung puso na sinasabi doon sa scriptures kasi kailang umaga topic po namin yan eh. Kasama doon, no? Kasi bagong puso yan. Mamahalin mo ang Diyos, hahanapin mo siya, kikilalanin mo siya, katatakutan mo siya. At tapos, yung talagang desire mo na lumakad sa kanyang kautusan. Walang struggle kasi trabaho yun ng Holy Spirit eh. Yun talaga ang New Covenant. Nalalakad ka doon for that very purpose. Kaya ibinigay ang kautusan. Okay? Katulong natin, katuwang natin ng Holy Spirit para tayo ay makalakad sa kabanalan. Ang goal ay yung tayo ay maging banal. Kaya nga sabi nga kanina no, sa Thessalonians, this is the will of God, your sanctification. Importante yan sa Panginoon. Kaya wag yung gagawin yan na para bang list sa inyong mga buhay. So, ang unang-unang ginawa ng Panginoon sa atin nung tinawag niya tayo, He justified us. At ito yung sinasabi sa may Titus chapter 3. Dati mga foolish tayo eh. Disobedient, deceived, enslaved sa iba't ibang uri ng pita ng laman, ang mga kagustuhan ng laman. Buong buhay natin, ini-spend natin sa malice, sa envy, sa pagkamuhi. Yan tayo dati eh. Pero nung dumating daw yung kindness ng Panginoon sa atin, na-receive natin ang pag-ibig ng Panginoon. He saved us not on the basis of our deeds, which we have done in righteousness. Actually, wala nga eh. Puro unrighteousness nga pinagagawa natin noon. But according to His mercy, by the washing of regeneration and renewing by the Holy Spirit, whom He poured out upon us richly through Jesus Christ our Savior, so that being justified by His grace, we may now be made heirs according to the hope of eternal life. Okay, so iyan yung unang-unang hakbang na ginawa ng Panginoon. Justification, and then next, sanctification, and then finally, glorification. Okay. So tingnan niyo dito no yung tema ng pagkakasulat ni Apostle Paul. Bakit tayo niligtas ng Panginoon? Tatandaan natin, we are saved by the grace of God. For the grace of God has appeared, bringing salvation to all men, instructing us to deny ungodliness and worldly desires, and to live sensibly, righteously, and godly in the present age. So nakita po natin yung idea ng sanctification. Kaya tayo sinave, kaya tayo ginastify, ay para tayo i-separate natin yung sarili natin para na sa Panginoon for godly purpose. Habang, sabi ganon, while looking for the blessed hope, the appearing of the glory of our great and Savior Jesus Christ, who gave Himself to us to redeem us from every lawless deeds and what? To purify for Himself a people for His own possession, zealous for good deeds. So nakita nyo no yung uh, malaking changes na gawa ng sanctification. Habang tayo ay tumatagal sa Panginoon, habang ang trabaho ng Holy Spirit ay nagmamagnify sa buhay natin, tumataas din yung ating tumataas din mga kapatid yung level ng ating pagpapakabanal. Nasasanay na tayo na yung ganap na naiwasan mo yung mga nakalakihan mong kasamaan. At nagiging normal na sa buhay mo yung mga bagay na matuwid, nakalugod-lugod sa Panginoon. At kapag nakikita nyo na yan sa inyong mga sarili, mga kapatid, ang gandang sign yan. That is a sign of maturity. Nag-grow ka sa kabanalan ng Panginoon. Okay? Kaya nga, Christianity requires living
continually under the lordship of Christ, eliminating indwelling sin and walking righteously before God. Salvation frees one from not only from the curse of sin, but also from the bondage of sin as well, so that we can walk lawfully. Ang ganda, no? So, pinalaya tayo ng Panginoon sa curse ng kasalanan, hindi lang hanggang doon, kundi pinalaya rin tayo from the bondage of sin. Okay? Salvation produces a life of glad obedience to God's law. Okay, so magtatapos na po tayo. So, sanctification entails life in the Holy Spirit. When God puts His Spirit within a person, it causes that person to walk in the Lord's statutes and keep His ordinances. The Holy Spirit works in the believer to bring about conformity to the inspired law of God as a pattern of holiness. Okay. Then, sa regeneration, na-equicken tayo ng Holy Spirit at inilagay sa ating puso yung desire. No? Inilagay yun ng Holy Spirit, yung desire for God, desire for holiness, desire na i-glorify mo si God sa mundong ito, the desire to pray and worship God, and the desire to hate sin. Lahat ng iyan, nangyari yan, kasama yan, itaninim yan ng Holy Spirit sa buhay natin. In sanctification, the Holy Spirit works in you both to will and to work according to God's purpose, enabling His people to fulfill their new godly desires. Kaya nga, kung titignan nyo, sa may Bible, for example, doon sa may Beatitude, binanggit doon yung isa sa mga kataga na, "Blessed are those who are thirst and hunger for righteousness, for they shall be satisfied." Nakita nyo, yung laki ng pagbabago sa desires, sa cravings ng tao. Dati, ang cravings natin, mga bagay na makasalanan eh. Pero now, as we grow in sanctification, nagbabago din yung desires natin. Nag-i-increase yung godly desires sa puso natin. At pag nakita nyo ang mga katotohanan ito, mga kapatid, maganda yan. Ibig sabihin, ang Holy Spirit ay talagang present in you and working in your life. Maganda yan, mag-rejoice ka kapatid, sapagkat meron ka ng patutunguhan. Nakikita mo na yung future na naghihintay sa iyo sa glory. Amen. So, I pray mga kapatid na tayong lahat ay na-encourage sa salita ng Panginoon upang tayo ay makapamuhay ng may kabanalan. Okay. So, mga kapatid, tayo pong lahat ay yumuko. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, we thank you, O God, for your mercy and your compassion, for giving us hope in a future in your kingdom. Thank you, O God, for you have sent us, O Lord, your Son, to save us from our lawless deeds. And also, you have given us the Holy Spirit to enable us, O Lord, to conquer the power of sin in our lives. Father God, we thank you for the hope we have in you, the glory that awaits those who believe in you. Father God, pagpalain po kami, ang bawat isang nagmamahal sa iyo, sa programang ito, O Lord God, sa Zoom Bible Study na ito. Pagpalain mo ang mga nagmamahal sa iyo, ang mga nagnanais, O Lord, sa iyong kabanalan. Kahabagan mo sila at palaguin mo sila sa sanctification, Panginoon. May the work of the Holy Spirit increase in their lives, O God. Bless them and prosper them for your name's sake, O Lord. And this is our prayer in Jesus' name. Amen.